Magandang gabi, mga kasirin. DJ Sirin po ito. At ngayong gabi, may kwento tayo na puno ng init, pagnanasa, at kalituhan. Isang simpleng pagkikita, isang koneksyon na hindi inasahan, pero nagbago ng lahat. Kaya't mag-relax na kayo at samahan niyo ako sa kwento ni Sheena at Steven. 2 tao na sinusubukang alamin kung saan sila dadalhin ng kanilang chemistry. Ako nga pala si Steven, isang call center agent, na walang masyadong iniintindi, kundi ang mag-enjoy at magpaka-happy sa bawat araw. Hindi ako mahilig sa drama, at mas gusto ko yung buhay na parang laging party lang. Pero sa gabing yon, lahat ng yun ay parang nagbago. Nasa isang bar kami sa Quezon City, andun yung mga kaibigan ko, at syempre, ako nandyan lang at nagsasaya. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero nung makita ko siya, parang bigla akong natigilan. Sheena, yun ang pangalan niya. Ang lakas ng dating niya, lalo na yung kulay ng lipstick niya. Yung matingkad na red na halos mag-stand out sa buong kwarto, parang may magnet sa kanya. At agad-agad, gusto ko siyang makilala. Pumunta ako sa may bar. Tinitigan ko siya habang nagsasayaw. Iba siya, hindi katulad ng mga ibang babae na may hawak na drinks na puro pa-cute lang. Si Sheena, habang nagsasayaw, may aura ng confidence pero may mystery din. Parang may isang parte siya na ayaw pa ipakilala. At sa isang iglap nahanap ko ang sarili ko na lumapit sa kanya. Hi, I hope you're not too busy. Mind if I join you? Tanong ko, sabay abot ng kamay ko sa kanya. Tumingin siya sa akin ng may kuryosidad, saka ngumiti. You sure you can keep up? Tanong niya. Habang may malanding ngiti sa labi. May pagka-challenging ang tono ng boses niya, at hindi ko alam kung bakit, pero parang may spark na agad. I think I can, sagot ko. Sabay kaming tumawa ng bahagya. At ang mga mata ko hindi maiwasang magtaglay ng matinding curiosity sa kung anong klaseng babae siya. Pumayag siyang makipag-usap at kami nagpunta sa isang mesa sa gilid. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko, pero parang nagkaroon na kami ng instant connection. Para kaming magkakilala na kahit na ngayon lang kami nagkita. It felt easy, no pressure. Just 2 people in a bar enjoying a drink together. Habang nag-uusap kami, ramdam ko yung excitement na hindi ko pa naranasan dati. Iba yung energy niya. She was bold, yet there was a hint of vulnerability that kept me interested. Laking gulat ko nang makilala ko siyang isang dancer sa club at inamin niyang virgin pa siya, bagay na hindi ko akalaing totoo. Para siyang may secret, isang bagay na gusto niyang itago, pero sabay na rin niyang ipinapakita. Grabe, di ko alam na may mga ganitong babae pa pala, sabi ko, sabay ngiti. Akala ko, dancers like you are already experienced. Nag-isang saglit siya, parang tumigil ang oras. Pero sabay niyang sinabi, I may be dancing here, but I'm still a virgin. It's not what everyone expects. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, pero may naramdaman akong respect at admiration. Hindi ko pa rin matanggal yung curious feeling ko. Sa dami ng mga tao sa paligid namin, parang kami lang dalawa sa mundo. Yung mga halakhak ng iba, parang malayo na. Ang mga mata niya, ang mga pangarap na matagal na niyang iniiwasan. Mga tanong na hindi ko pa alam. Pero ramdam ko na gusto ko siyang makilala pa ng mas mabuti. May something na tumama sa puso ko. At hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pero bago ako makapag-isip ng malalim, tumingin siya sa mga mata ko ng seryoso. Are you sure about this? I don't want to just be some girl for a night. If you want me, it's gonna be real, Steven. Sa mga salitang yun, hindi ko na kayang magsalita agad.
Pero sa isang mabilis na pagkakataon, ang katawan ko na ang gumalaw. Dahan-dahan ko siyang pinili. May kung anong kabigatan sa mga mata ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari pero hindi ko na kayang magpigil. Let's see where this goes, sabi ko. And before I knew it, we were standing up from the table, both of us eager to explore whatever was building between us. Naglakad kami palabas ng bar at habang tinatahak namin ang madilim na kalye, hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko, ano nga ba talaga ang gusto ko? At siya, gusto niya ba talaga ako? Mahalaga ang gabing ito, pero hindi ko pa rin alam kung anong magiging resulta. Ang isang bagay lang ang sigurado. May isang spark na hindi ko kayang ipaliwanag. Pagpasok namin sa isang maliit na hotel room, ramdam ko na iba na ang energy sa pagitan namin. Kanina pa kami nagtatawanan at nagbabalik-tanaw sa mga nangyari sa bar. Pero ngayong gabi, parang may kakaibang tensyon na nag-uugnay sa amin. Isang uri ng init na hindi na kayang pigilan. Si Sheena, nakaupo sa gilid ng kama. Tinitigan lang ako ng matagal. Hindi ko alam kung anong iniisip. Naglakad ako palapit sa kanya at umupo sa tabi ng kama. Tinutok ko ang mga mata ko sa kanya. At sa pagkakataong iyon, parang nagtagpo kami sa isang mundo kung saan kami lang dalawa ang naroroon. Ang mga ilaw mula sa maliit na lamp ay parang nagbigay diin sa mga konting detalye ng mukha niya. Yung kutis niyang flawless, ang malalalim na mata na puno ng misteryo, at ang mga labi niyang may mapangakit na anyo. Sheena, so, what happens now? Tanong ko, halos hindi makapagsalita ng buo. Alam kong may alinlangan pa siya, at hindi ko alam kung paano ito i-handle. I was drawn to her, but I could sense she was holding something back. Ngumiti siya ng konti, pero hindi ko matukoy kung anong klaseng ngiti iyon. May pagka-sweet ba? Or may pagka-misteryoso? I don't know, Steven. Sagot niya. Sabay tingin sa akin ng may pag-aalangan. I've never done something like this before. Parang may biglang pumasok sa isip ko. Si Sheena, yung babaeng full of life sa stage, yung matapang sa harap ng maraming tao. Pero sa likod ng lahat ng yon, may side pala siya na hindi ko alam. She was vulnerable. Hindi ko alam kung paano ko dapat i-handle ito. Pero ang damdamin ko ay parang naglalaban. Gusto ko siyang makilala pa, dahan-dahan na dumidikit sa pagitan namin. Hindi ko alam kung anong pa siya ang ibubukas niya sa akin. Pero gusto ko siyang maramdaman na nandyan ako. Hindi ako tulad ng iba na nagmamadali o may agenda na gusto lang something na walang ibig sabihin. Hindi ko kasi alam kung anong ibig sabihin nito, Steven, sagot niya. Ang boses niya ay medyo malalim at puno ng damdamin. Hindi ko alam kung kaya ko bang i-let go ng buo. Hindi ko alam kung kaya ko bang magtiwala. Ang mga salita niyang iyon ay parang may bigat na humulog sa puso ko. Alam ko na may mga bagay siyang binubuo sa kanyang isipan, mga tanong na hindi ko kayang sagutin agad. Pero ang nararamdaman ko para sa kanya, yung connection namin, yung spark na nag-umpisa sa bar, hindi ko kayang itago. Ang mga mata ko'y nanatiling nakatuon sa kanya, at parang ang mga salita ko'y wala ng silbi. I just wanted to be there for her, to be the person who can show her that it's okay to trust. Sheena, walang pilitan dito. I just want you to feel safe, sabi ko. No pressure. If this is just a moment, then I'm okay with it. But I need you to know I care. Pumikit siya sandali at naramdaman ko yung pagbabago sa hangin. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Pero sa bawat sandali, yung init ng katawan ko, yung pagnanais na mapalapit sa kanya, ay parang dahan-dahang pumapailan lang sa pagitan namin. Maya-maya,
Nagtaas siya ng ulo at tinitigan ako ng seryoso. "You're different," sabi niya ng mahinahon, sabay tingin sa akin. "I've never met someone like you." Saka yung nararamdaman ko, parang may connection tayong hindi ko kayang ipaliwanag. Nagkaroon kami ng ilang sandali ng katahimikan at ang mga mata ko'y patuloy na nagmamasid sa kanya. Ang bawat galaw niya, ang bawat salita, ang bawat tinig, lahat ito ay may epekto sa akin na hindi ko kayang ipaliwanag. Siguro nga, hindi kami pareho ng pinagmulan, hindi kami pareho ng buhay. Pero sa mga sandaling ito, kami ang may koneksyon, hindi ko kayang palampasin. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Mabigat ang puso ko habang sinusubukan kong i-handle ang lahat ng nararamdaman ko. Hindi ako sigurado kung anong susunod na mangyayari, pero ang isang bagay lang ang sigurado. Mahalaga, siya. At nararamdaman ko na, kahit papaano, nagsisimula na kaming magtulungan na buuin ang mga piraso ng isa't isa. Pagdapo ng kamay ko sa kanyang pisngi, naramdaman ko yung init na dulot ng mga malalalim na emosyon namin. Lumingon siya sa aking mga mata. At para bang may mga salitang hindi namin kayang sabihin, pero parehong kami nararamdaman. "Don't pull away," sabi ko ng mahina. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na may mas malalim na connection sa pagitan namin. Hindi lang ito basta pagnanasa. May emosyon, may mga tanong, at may mga takot. Ang gabing ito ay hindi natatapos sa isang halik o yakap. Bawat sandali, patuloy na nagiging mas komplikado. At ako, hindi ko na kayang bawiin pa. At sabay, kaming naghintay kung anong susunod na mangyayari. Paggising ko, ang unang tumama sa aking isipan ay ang malamig na simoy ng hangin mula sa bintana. Nakahiga pa ako, nakasandal sa unan, at ang paligid ay tahimik, tulad ng isang lugar na walang pinagmulan ng ingay o gulo. Tinutok ko ang mga mata ko sa dingding. Sinubukang alalahanin ang mga nangyari kagabi. Sobrang intense ng gabing iyon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa aming dalawa. Pero may mga pakiramdam akong tila hindi ko kayang bitawan. Si Sheena. Hindi ko siya nakitang natutulog o umalis. Pero may isang bagay na nagpapaalala sa akin na ang bawat oras na lumipas kagabi ay may kabuntot na init at pagnanasa. Hindi ko alam kung anong klaseng koneksyon ito o kung anong ibig sabihin ng mga galak at tensyon na nararamdaman ko. Lumingon ako sa paligid at doon ko nakita ang isang maliit na sulat na nakapatong sa bedside table. Hindi ako agad tumayo. Pinili kung pagmasdan ng papel na may sulat kamay na nagsasabing, "Salamat sa gabing iyon. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero alam ko na may hindi ko kayang ipaliwanag. Ingat ka." Wala akong kaalam-alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Pero ramdam ko ang bigat sa puso ko. Walang kalakip na pangalan o anumang paliwanag. Sa mga sandaling iyon, nagdadalawang isip ako. Ano nga ba ang ibig sabihin ng gabing iyon? Para bang naging isang matamis na alon na dahan-dahang dumaan at pagkatapos ay nawala. Hindi ko rin alam kung anong klase ng relasyon meron kami. Kung ito ba ay isang simpleng night of passion o may mas malalim na kahulugan. Habang binabasa ko ang sulat, napansin ko ang kabuntot na pakiramdam ng pangungulila at kasabay ng nararamdamang lungkot ay ang hindi ko matapos-tapos na tanong sa sarili. Bakit hindi siya nagpapaalam? Baka hindi naman siya interesado. Baka ako lang ang nag-iisip ng sobra. Pero sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pakiramdam na may hindi natapos. May hindi pa nasasabing mga saloobin. Hindi ko alam kung ilang minuto ang lumipas nang magsimula akong mag-ayos. Bumangon ako at habang iniiwasan ang mga makakalimutan kong tanong, binuksan ko ang pinto at lumabas.
Ang hotel ay tahimik, halos wala ng ibang tao. Nang bumalik ako sa aking mga iniisip, naramdaman ko na parang naiwan akong hangang-hanga at aligaga sa mga alon ng mga tanong na hindi pa nasasagot. Habang naglalakad ako papunta sa may lobby, nagsimula akong makaramdam ng pagka-empty. Wala si Sheena. Hindi siya nag-iwan ng anuman kundi ang mga di mabilang na tanong sa aking isipan. Hindi ko siya tinext o tinawagan agad. Parang may takot sa puso ko na baka magkamali ako. Ano ang mangyayari sa amin? Lahat ng mga itinagong sandali na pareho naming pinagsaluhan ay nagdulot sa akin ng naramdamang lakas at panghihina. Halos ayaw kong tanggapin na baka ito lang ang lahat, isang gabing puno ng init na sa kalaunan ay magiging alaala na lang. Habang iniisip ko ang mga kaganapan, pumasok ako sa isang maliit na kafe. Agad akong nag-order ng kape at uminom ng malalim. Pilit iniiwasan ang mga nararamdaman kong hindi ko matukoy. Napansin ko na tuwing iniisip ko si Sheena, may halong takot at libog, mga damdamin na magkasama. Hindi ko alam kung anong path ang tatahakin namin. Dahil sa pagkabigla at hindi ko pa naiintindihan, bigla ko siyang tinawagan. Hindi ko sure kung bakit ko ito ginawa. Pero ang mga daliri ko na mismo ang tumawag sa kanyang pangalan. Na parang alam kong siya na lang ang may sagot sa tanong na bumabagabag sa akin. Nang magring ang telepono, naghintay ako. At pagkatapos ng ilang segundo, narinig ko ang boses niya sa kabilang linya. Hello? Narinig ko ang kaba sa kanyang boses at ang pakiramdam ko ay parang magkapareho kami. Nasa sitwasyon na hindi ko alam kung paano sisimulan. Hi Sheena, this is Steven. How are you? Tanong ko, medyo nahihiya. Alam ko na malamang siya rin ay nag-iisip ng pareho. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa kabilang linya at pagkatapos ay sumagot siya. I'm okay. Just needed some time, Steven. Hindi ko siya pinilit dahil ramdam ko ang pag-iwas at ang mga hindi kayang ipaliwanag na galak at takot na nararamdaman namin pareho. Tinutok ko ang mga mata ko sa kape na hawak ko at ang mga alalahanin ko tungkol sa gabing iyon ay lalong tumindi. Ang mga salita namin ay parang mga piraso ng isang puzzle na hindi pa naipapakita ang buo nitong anyo. Huwag kang mag-alala, Sheena. Sabi ko ng mahina. I get it. Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin nito. Pero gusto ko lang malaman. Okay ka ba? Sabihin mo lang, and I'll be here. Maya-maya, narinig ko siyang huminga ng malalim. I just don't want things to be complicated, Steven. Pero, I also don't want to lose the connection we have. At doon, sa sandaling iyon, parang lahat ng mga tanong ko ay nagkaroon ng sagot. Hindi ko alam kung anong tatahakin namin ni Sheena, pero alam ko na kahit gaano man kabigat at komplikado ang mga nararamdaman namin, may bagay na hindi ko kayang kalimutan. Ang koneksyon namin, ang init ng bawat sagot, at ang mga sandaling hindi ko alam kung anong mangyayari. Iyon ang nagpapaalala sa akin na ang gabing iyon ay hindi lang isang pansamantalang alon ng emosyon. Ito'y isang simula ng isang bagay na maaaring magbago sa aming dalawa. Minsan, sa mga pagkakataon na hindi mo inaasahan, nararamdaman mong may mga bagay na kahit gaano mo pa iwasan, babalik at babalik sa iyong isipan. Ganun ang nangyari sa amin ni Sheena. Hindi ko pa rin matanggap na pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko siya matanong ng direkta kung ano ba talaga ang nangyari sa amin. Hindi ko alam kung anong klase ng koneksyon iyon. Ngunit alam ko lang, tuwing naiisip ko siya, may parang apoy na muling sumisik sa aking dibdib. Isang linggo matapos ang gabing iyon, nagkita kami ulit. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya
Sa isang maliit na cafe sa may Gilmore, isang lugar na tahimik at hindi matao. Naka-pink na dress si Sheena at nang pumasok siya sa cafe, hindi ko maiwasang mapansin ang bawat galaw niya. Parang hindi siya nagbago mula sa gabing iyon, yung nakakaintriga at may halong kalungkutan sa kanyang mga mata. "Hi, Steven." Bati niya habang lumapit siya sa mesa ko. May ngiti sa kanyang mukha, pero may kakaibang kabuntot. Parang may iniwasan siyang tanong na maaaring sumabog sa hangin. "Hey," sagot ko. Masaya na makita siyang buhay na buhay, pero may kabuntot na lungkot. Tumayo ako at tinulungan siyang umupo. "Salamat at nagkita tayo." Umupo siya, ngumiti ng malumanay. Pero ang mata niya ay nagtatago ng hindi maipaliwanag na damdamin. "I'm glad to see you too." Nakakamiss lang, 'di ba? Napasandal ako sa upuan, ko hindi makapaniwala na ganito ang mga usapan namin. 1 linggo lang, pero parang ilang taon na ang lumipas. Habang tinitingnan ko siya, ramdam ko yung magkahalong init at kaba. Sabi ko sa sarili ko, "Huwag kang magpatalo, wala pang sigurado." Nag-order kami ng kape at nagsimula kaming mag-usap ng magaan. Pero habang tumatagal, ang mga tanong ko tungkol sa gabing iyon ay naging mas matindi. Ang mga sagot niya ay parang may halong pag-iwas, parang may tinatago siya, o baka siya rin ay hindi sigurado sa kanyang nararamdaman. "Sheena," sabay tapik ko sa kamay niya. "I just want to understand. What exactly is this between us?" Tanong ko na may kaba, pero hindi ko na kayang pigilan. Tumahimik siya saglit at parang iniwas ang tingin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanyang isip, pero alam kong may pinagdadaanan siya. Hindi ko kasi alam, Steven. Minsan ang hirap magtiwala, lalo na sa mga ganitong bagay. Gusto ko lang ng kasiyahan. Hindi yung magulo. Alam mo yon? Nagnguso siya tumingin sa akin. Parang may hinahanap sa aking mga mata. Parang walang kasiguraduhan, di ba? Ang saya natin kagabi. Pero parang may mga bagay na natatakot tayong tanggapin. Habang nagsasalita siya, naramdaman ko ang isang mabigat na pakiramdam. Ang pakiramdam na hindi kami pareho ng nararamdaman. Pero hindi rin namin kayang bitawan ang init at koneksyon sa pagitan namin. "Sheena," nagsimula akong magpaliwanag. "I'm not looking for complications either. I just can't pretend na wala nang nangyari sa atin." Napansin ko na habang nagsasalita ako, ang mga kamay ko ay kumikilos. Tila may hindi kayang sabihin ang mga labi ko. Pinagapang ko ang mga kamay ko sa ibabaw ng mesa at walang kibo siyang sumunod sa aking mga galaw. Hindi ko siya pinilit, pero naramdaman ko ang pangangailangan na mapalapit sa kanya, na maramdaman ang init ng kanyang katawan na parang sinasabi sa akin na hindi ko siya kayang kalimutan. Ang silensyo sa pagitan namin ay naging pahirap. Sobra ang tensyon sa hangin. Ang mga mata niya ay nakatapat sa aking mga mata. At sa mga sandaling iyon, parang may hindi nasasabing mga salita na lumulutang sa hangin. Mga salitang ayaw pang aminin. Hindi ko kayang alisin ang tingin ko sa kanya. Hindi ko alam kung ito ba ay pagmamahal o simpleng pagnanasa. Pero ang pakiramdam ko, pareho kaming naiintriga sa isa't isa. "Steven, kung gusto ko lang naman ng pagkakaibigan, may problema ba?" Tanong ni Sheena habang nakatingin sa akin. May pag-aalangan sa tono niya at ramdam ko na may takot na natagong emosyon sa likod ng mga salitang iyon. Sinubukan kong ngumiti, pero alam ko na hindi ko kayang pigilin ang sarili ko. Hindi ko rin kayang makita siyang malungkot, kaya naman saglit akong nag-isip bago sumagot. "Hindi ko naman iniisip na may problema, Sheena. Wala akong balak magmadali o magpumilit ng kahit ano. Pero kung may namamagitan sa atin, sana magkaintindihan tayo." Sagot ko.
Sabay pisil ng mga daliri ko sa kanyang kamay. Ang titig ko sa kanya ay puno ng ibig sabihin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero alam ko na hindi ko siya kayang pakawalan. Naramdaman ko na parang may pagbabalik loob sa pagitan namin. Ang mga kamay namin ay magkaugat at dahan-dahang nagsimula silang magyakap sa ilalim ng mesa. Ang mga mata ko ay hindi na matanggal sa kanya, at ang puso ko ay nag-uumpisang magtulungan sa mga damdaming hindi ko kayang ipaliwanag. I don't want to rush into anything, Sheena. I just want to be with you. Isang pangako na hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero ang mga salitang iyon ay nagsilbing tugon sa lahat ng mga hindi nasasabing emosyon. Ngunit bago pa kami magkaroon ng pagkakataon na magpatuloy, nagring ang phone ko. It was her, Sheena, and she looked at me like she had something more to say. Minsan, may mga tao na sa unang tingin pa lang, ramdam mo na agad na may kakaibang koneksyon. Ganun si Sheena. Sa bawat oras na magkasama kami, parang may kumakalat na apoy sa loob ko na hindi ko kayang pigilan. Ngunit sa bawat minuto na lumilipas, mas lalapit kami sa isa't isa. Ngunit may mga bagay na pilit naming pinapalampas, mga bagay na pareho naming tinatakasan. Habang naglalakad kami sa kahabaan ng Tomas Morato, ang mga mata namin ay hindi kayang maghiwalay. Ang mga galak na hatid ng mga simpleng touch, mga lihim na mga ngiti, at ang malalambot na usapan ay unti-unting nagsimula ng magsanib sa isang matinding alon ng emosyon. Nararamdaman ko na hindi lang basta atraksyon ito, parang may sumabog na pagkahulog ng mga bituin na nagbigay daan para magtama ang aming mga landas. Naglakad kami hanggang sa isang tahimik na parke. Ang hangin sa gabi ay malamig at nakaka-relax. Ngunit sa loob ko, ibang klase ng init ang bumabalot. Hindi ko alam kung bakit, pero may mga pagkakataon na ang mga tinginan namin ay napaka-intense. Hindi ko kayang ilihim ang nararamdaman ko, kahit na sa mga simpleng galak na magkasama kami. Dahil sa nakaraan naming usapan, alam kong hindi siya naghahanap ng seryosong relasyon, pero may mga bagay na tila nagbabalik sa amin. Hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko para sa kanya, at sa bawat oras na magkasama kami, ang tensyon sa pagitan namin ay lalo pang tumitindi. Hindi ko alam kung pareho kami ng nararamdaman o kung baka ako lang ang sobrang nahulog. Sheena, sa mga mata, kung hindi na siya yung babae na mahirap lapitan. Kung may anumang distansya man na nabuong pader sa pagitan namin, unti-unti ko itong nararamdaman na nawawala. Naisip ko, bakit parang may karga akong nararamdaman na hindi ko kayang itago? Nang huminto kami sa isang bench sa gitna ng parke, tumingin siya sa akin, ang mga mata niya puno ng katanungan. Nang parang may gustong itanong, "Steven," tinanong niya, at ang boses niya ay medyo matamlay. Ano ba talaga ito? Ano ang hinahanap natin sa isa't isa? Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang malalambot niyang kamay na tila nagpapahiwatig na siya'y naghahanap din ng kasagutan. "I think you know, Sheena," sagot ko. "I can't stop thinking about you. I can't pretend that what happened between us doesn't matter. Para sa akin, it matters. It feels like something real." Ang mga salitang yun ay tumagos sa kanya. Hindi siya nagsalita, pero sa mga mata niya, alam kong may kasabay na init ng damdamin. Alam ko na hindi pa siya handa, o baka natatakot lang siya sa posibilidad ng nasisimulan namin. Pero ako, hindi ko kayang maghintay ng matagal para malaman ang mga sagot na yon. Pero Steven, hindi ba't may mga pagkakataon na ang mga bagay na hindi natin hinahanap ay dumadating lang? Sabay luhod siya, parang may pinapahiwatig sa bawat galaw niya. I don't know if I'm ready for that. For something deeper. Gusto ko lang ng kasiyahan at ang hirap magtiwala.
Ibinangon ko ang kanyang kamay. Pinisil ito ng dahan-dahan, as if telling her that I understood the fear in her eyes. Hindi ko siya pipilitin. Pero alam ko, kahit hindi pa siya handa, may mga pagkakataon na hindi namin kayang kontrolin ang takbo ng mga bagay. May mga pagkakataon na ang puso hindi kayang magpigil. Pwede ko bang itanong, Sheena, kung ano ba talaga ang gusto mo? Tanong ko. Are you afraid of getting hurt? Pumikit siya saglit at parang iniwas ang mga mata sa akin, pero hindi ko siya pinilit. Alam kong may mga bagay na kailangan niyang ayusin sa kanyang sarili bago siya maging handa para sa amin. I'm afraid that if I give too much, I might lose myself, she whispered. Gusto ko pa ring mag-enjoy sa buhay. Hindi ko kayang magbago ng dahil sa kahit sino. Naramdaman ko ang sakit ng mga salita niya. Ngunit alam kong may dahilan kung bakit siya ganito. May mga sugat siya mula sa nakaraan. Mga pagkatalo na pilit niyang itinatago. At sa bawat sandali, lumalapit kami sa isa't isa. Ngunit may mga pader na kailangang buwagin. Hindi ko kayang mawalan ng pagkakataon na ipakita sa iyo kung ano tayo. Sagot ko, habang pinipigilan ang sarili ko sa matinding alon ng emosyon. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari, pero gusto kong malaman kung anong mayroong sa atin. Bago pa siya makasagot, naramdaman ko na ang init ng katawan namin ay nag-uumpisang maglaho ng distansya. Magkasunod na mga mata namin ay nagtagpo, at sa mga sandaling iyon, parang ang bawat saglit ay may kahulugan. Hindi ko na kayang patagilid lang na tingnan siya. Ang init sa hangin ay mas tumindi pa. Puno kami ng mga hindi nasabing salita. Mga pangarap na hindi pa kayang aminin ng bawat isa. Sheena, kung gusto mong maghintay, hindi ako aalis. Sagot ko. Ang mga daliri ko ay humawak sa gilid ng kanyang pisngi. Hindi ko ipipilit, pero ayokong mawala ka. Ang mga mata niya ay lumunok ng lahat ng mga hindi nasasabing saloobin. I'm not going anywhere, Steven. I just need time. I need to figure out if I'm ready for this, or if we're just getting lost in the moment. At doon, nagtagpo ang aming mga labi, hindi sa pilitan, kundi parang natural na nangyari. Hindi ko kayang pigilan pa. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa amin ni Sheena, pero ang bawat sandali ay parang isang pagsubok sa aming mga puso. Matapos ang mga gabing puno ng tensyon at hindi nasasabing mga saloobin, natutunan kong masaktan, pero natutunan ko ring maghintay. Habang kami magkasama, ramdam ko na may mga hindi pa nasasabi, mga tanong na hindi pa nasasagot. Minsan, ang mga gabi na magkasama kami ay nagiging mga pagkakataon na ako'y maghihintay at magtatanong kung anong kahulugan ng mga tingin namin sa isa't isa. Hindi ko na kayang gawing biro ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang magtago ng masyadong matagal. Steven, I don't know if I can do this. Ang pahayag ni Sheena, isang gabing hindi kami makatulog. Hating gabi na. At magkasama kami sa isang tahimik na sulok ng apartment ko. Magkasama kami, pero may pader pa rin na hindi ko kayang sirain. Ngumiti ako, kahit na hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa mga salitang yon. What do you mean? I thought we're figuring this out. It's not that simple, sagot niya, sabay hawak sa aking kamay. I'm scared. I'm scared of getting hurt again. I don't know if I can trust anyone completely. Especially someone like you. Ibinangon ko ang kanyang kamay at itinagilid ang kanyang ulo sa aking balikat. I understand, Sheena. I really do. You've been hurt before, and it's hard to let someone in after that. Pero, what if this time, it's different? Ang mga mata niya ay puno ng mga hindi nasasabing tanong. Matagal kaming nagtinginan,
At sa mga sandaling iyon, naisip ko na hindi lang ang katawan namin ang magkakonektado. May mga saloobin na tila hindi kayang isalaysay ng mga salita, ngunit ramdam ko sa mga galaw niya. "Do you really think it's different?" Tanong niya. Kasi, I don't know if I can just trust this feeling. Ang puso ko ay parang lumundag sa narinig ko. Ibinukas ko ang sarili ko. Hindi para mangyari ang lahat, kundi para tanggapin siya kung ano man ang mangyari. Hindi ko siya pipilitin, ngunit hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. "Yes, I think it's different," sagot ko ng matimpi. "I don't know what tomorrow holds, but I know that right now, I want to be here with you. I want to take the risk." Nag-hesitate siya sandali, parang natatakot na magkamali, ngunit alam ko, may mga pagkakataon na kailangan mong mag-take ng chance. Kahit natakot kang madapa. Hindi ko alam kung saan kami patungo, pero alam kong ayokong mawala siya. "I'm afraid, Steven," bulong niya. Ang boses niya ay mahina, pero puno ng emosyon. Afraid to let go. Afraid to be vulnerable with you. Pinisil ko ang kanyang mga kamay. "I know, Sheena. I know. And I'm not rushing you. I just want you to know I'm here. Whether it's for tonight or for something more. I'm willing to take that gamble with you." Habang ang hangin sa paligid ay malamig, ang init na nagmumula sa aming mga katawan ay hindi kayang itago. Ang bawat galak, ang bawat takot na nararamdaman namin ay nagiging dahilan ng pagtibay ng aming koneksyon. Sa bawat titig, sa bawat pagdampi ng aming mga labi, ang mga galit at pag-aalinlangan na nararamdaman ni Sheena ay unti-unting nawawala. Pero alam kong hindi pa rin siya handa. Nag-angat siya ng mukha at ang aming mga mata ay muling nagtagpo. Ang mga labis na tanong ay naging mas malinaw sa kanya. Hindi na niya kailangang magsalita. Bawat galaw ko, bawat hikbi ng hangin, ay nagiging tugon sa mga tanong na hindi namin kayang sagutin ng salita. "Let's take it slow, Steven," ang huling pahayag ni Sheena. At hindi ko kayang labanan ang init ng katawan ko. At sa mga salitang, yun, alam ko na hindi ko siya pipilitin. Ngunit sa mga oras na magkasama kami, sa mga gabing puno ng emosyon, naramdaman kong unti-unting natututo kami pareho kung paano magtiwala ulit, kung paano magbigay at tumanggap ng walang takot. At sa mga sandaling yun, wala nang pader na maghihiwalay sa amin. Hindi ko alam kung paano kami napadpad sa ganitong sitwasyon. Isang gabing puno ng mga tanong at masakit na katotohanan. Naglalakad kami ni Sheena sa malamlam na daan sa tabi ng dagat. Hindi ko alam kung saan kami patungo, pero ang tanging alam ko, hindi ko na kayang magpanggap pa. Hindi ko na kayang magtago ng nararamdaman ko. Ang init ng katawan ko ay hindi na kayang pigilan, hindi na kayang takasan. Nasa gitna kami ng mahabang katahimikan. Ngunit ang katahimikan na iyon ay mas mabigat kaysa sa kahit anong salitang sasabihin namin. Tanging ang dagat lang ang maririnig, ang mga alon na dumadapo sa buhangin. Kamakailan lang, ang mga gabing puno ng tensyon ay naging masakit na pagninilay. Ipinapakita ni Sheena ang lahat ng kanyang nararamdaman, at ako, hindi ko kayang manatiling tahimik. "Steven, what if this is just a game?" Tanong niya ng malumanay. Ang boses niya ay puno ng takot. Habang magkahawak ang aming mga kamay, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. It was the first time na naparami ang tanong sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ako pinipilit na sagutin ang mga hindi kayang sabihin ng bibig. "What do you mean, Sheena?" Ang mga mata ni Sheena ay puno ng mga hindi nasabi at napagod na katanungan. What if I'm just playing along and I'm just afraid to admit it?
What if this isn't something real for me? Dumaan ang ilang sandali ng katahimikan. Alam ko, hindi ko kayang hayaan siyang magduda pa. Hindi ko kayang patagilid na lang at magtago ng nararamdaman ko. I don't think it's just a game, Sheena. It's not for me. But I don't want to force you to feel the same way. Ang bawat salita na lumabas sa aking bibig ay parang isang piraso ng aking kaluluwa. I realized then na hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang magsinungaling na ito'y isang bagay na madaling ipagpasawalang bahala. Steven, ang tanging nasabi ni Sheena, ang boses niya ay mabigat na. Walang kasiguraduhan ang bawat salitang lumalabas sa kanyang labi. What if I hurt you again? What if I let you in and I can't give you what you want? Walang kasiguraduhan, walang katiyakan. Ito ang dahilan kung bakit siya natatakot. At sa mga salitang iyon, alam ko na ang bawat tanong na bumabagabag sa kanyang isipan ay nararamdaman ko. Pareho kami ng mga takot, pero sa mga sandaling iyon, alam ko na kailangan ko siyang sagutin. Then we'll figure it out together, sagot ko. Ang tono ko'y malumanay, ngunit puno ng determinasyon. I'm not going anywhere, Sheena. If this is going to hurt, then let's hurt together. But I'm here for you. I want to understand you. Not just the body you've shown me, but the person you really are. Napansin ko ang mga mata ni Sheena na nagiging malabo. Ang mga luha ay nag-uumpisang pumatak mula sa mga mata niyang minsan ay puno ng sigla. Ngunit ngayon, hindi ko kayang tignan siya ng ganun. Hindi ko siya kayang makita ng ganito. Na parang may mga piraso ng kanyang puso na unti-unting nawawala. I've never let anyone in before, Steven. Sabi niya. Ang kanyang tinig ay halos pabulong, pero puno ng bigat. I'm afraid I won't be enough. Dahil sa kanyang sinabi, natagpuan ko ang sarili kong nag-aalangan. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagpapaalala sa amin na ang bawat hakbang ay isang pagsubok. Pero sa mga sandaling iyon, isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi ko siya pipilitin. I won't rush her. I won't push her into something she's not ready for. But I won't back away either. I'm not asking for anything more than what you're ready to give. Sagot ko sa kanya, habang pinapawi ko ang mga luha niyang hindi na kayang pigilan. I just want you, Sheena. Not the idea of you. Not the image I created in my head. But you. The real you. Ang sagot ko ay hindi nagmula sa pagnanasa. Hindi mula sa takot na mawalan siya. Nagmula ito sa isang tapat na bahagi ng aking puso, ang bahagi na handang tanggapin siya sa lahat ng kanyang imperfections. She didn't have to be perfect, and neither did I. Hindi ko siya kailangang baguhin. I didn't need to fix anything. I just needed to love her for who she truly was. Saka ko napansin ang pagbabago sa kanyang mga mata. Bawat galak, bawat takot, at bawat alalahanin na ipinapakita niya sa akin ay nagiging dahilan ng aming mga mata na magtagpo. Hindi ko alam kung saan kami patungo. Ngunit alam ko na sa mga sandaling iyon, magkasama kami sa isang mundo na puno ng hindi kayang ipaliwanag na emosyon. Maybe we can try, sagot ni Sheena. Ang boses niya ay malumanay, ngunit puno ng mga pangarap at takot. But I'm not sure what it will lead to. Ngumiti ako. Ang puso ko'y puno ng pag-asa. We'll figure it out, Sheena. We'll take it one step at a time. At sa mga sandaling iyon, ang init ng aming katawan ay mas matindi kaysa sa alon na sumasalubong sa amin. Sa bawat haplos ng kanyang mga kamay, sa bawat pagtingin na puno ng mga saloobin, naramdaman ko na ito na.
Hindi ko na kayang baliwalain pa. This was it. Nagising ako ng maaga. Ang silid ay puno ng katahimikan. Ang ilaw ng araw ay pumasok mula sa bintana. Nagdulot ng malambot na liwanag sa kwarto. Nakahiga pa ako. Ang mga kamay ko ay nakalagay sa unan. At sa mga sandaling iyon, iniisip ko ang lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng umaga, kung ano ang magiging susunod na hakbang ko. Ngunit ang lahat ng ito ay tila isang malaking kalituhan sa aking isipan. Tumagilid ako, at doon ko nakita si Sheena. Nakahiga pa, rin sa aking tabi. Hindi siya gumagalaw. Tahimik na natutulog, ngunit ang mukha niya ay puno ng mga alaala ng mga gabing ito. Ang mga alon ng kanyang hininga, ang malambot na paraan ng pagtulog, at ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang taong ganito kalapit. Ang mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Sheena was more than I thought she'd be. And she was now my reality, turned to face her. Her beauty was almost unbearable. Pero hindi lang iyon. Ang nararamdaman ko para sa kanya ay isang pagsasama ng takot at pagnanasa, ng tamis at sakit, at higit sa lahat, ang katotohanang hindi ko na kayang baliwalain. Napansin ko ang mga bakas ng ating gabi, mga halik na hindi ko kayang kalimutan, mga pagnanais na tumangging maglaho. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin pagkatapos. Ang tanong na naglalaro sa isipan ko ay, ano ang susunod? Hindi ko alam kung handa ba akong mawalan siya o handa akong maghintay kung kailan siya magiging handa sa isang relasyon na mas malalim pa sa nangyari sa atin. Maya-maya, gumalaw si Sheena. Nagising siya at agad ko naramdaman ang bigat ng kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin at hindi ako makatingin ng matagal. Ang mga mata ko ay nabigla. Tila may mga hindi ko kayang ipaliwanag na nararamdaman. Pero, sa kabila ng lahat ng iyon, naroon siya sa tabi ko. At para bang natagpuan ko ang isang bahagi ng sarili ko na matagal nang nawawala. Hey, ang sabi niya. Ang boses niya ay malambing, pero may konting kaba. Good morning? Good morning? Ano ang ibig sabihin ng good morning para sa amin? Ito ba'y isang ordinaryong pagbati o isang simula ng bagong umaga na may bagong pananaw na maaaring magdulot ng mga sagot o magbigay ng kalituhan? Morning? Sagot ko. Hindi ko alam kung paano magsimula. Hindi ko alam kung anong mga salita ang dapat ko pang sabihin. Ang mga salitang iyon ay tila hindi sapat. Parang may mga bagay na hindi ko kayang ipahayag. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad patungo sa bintana. Ang mga mata niya ay nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga galaw ay tahimik at puno ng kahulugan. Mayroong hindi ko maintindihang kalungkutan sa kanyang mga mata at habang pinagmamasdan ko siya, naramdaman ko ang bigat ng mga salita na hindi pa nasasabi. Nandyan pa siya sa tabi ko, pero para bang may pader na naglalayo sa amin. Isang pader na hindi ko alam kung paano babanggain. Steven, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay medyo mahina. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero hindi ko alam kung anong kinabukasan meron tayo. Pumunta ako sa kanya at inabot ko ang kanyang kamay. Ramdam ko ang panginginig ng mga daliri niya at alam ko na ang nararamdaman ko ay pareho kami, takot at duda. Pero may pagnanasa ring hindi kayang pigilan. Sa bawat sandali, naramdaman ko ang aming koneksyon na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Don't be afraid, sabi ko. We'll figure it out. I'm here, Sheena. I'm not going anywhere. Tumango siya, ngunit ang mga mata niya ay hindi matagal tumigil sa akin. Hindi ko alam kung anong iniisip niya, pero ang nararamdaman ko sa mga mata niyang iyon ay mas malalim pa
kaysa sa anumang salitang sasabihin namin. Sheena was scared. Hindi siya sigurado kung ano ang mga susunod na mangyayari. At ako, hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Pero isang bagay ang alam ko, and that was I couldn't walk away. We stood there for a few moments. Ang mga mata namin ay magkaakbay sa mga damdamin na walang kakayahang isalaysay. Ang bawat segundo na magkasama kami ay parang isang pagninilay na puno ng alalahanin. But in that moment, I felt that we both knew this could either break us or bind us in a way we had never experienced. Sheena moved closer. Ang init ng kanyang katawan ay bumangon sa pagitan namin. I don't know if I'm ready, ang sabi niya. But I know I don't want to lose what we have right now. Then let's not lose it, sagot ko. I held her close, wrapping my arms around her. And for a moment, there was no question, no uncertainty. It was just us. At that moment, our world seemed to align. And no matter how uncertain the future seemed, I knew one thing. I wanted to face it with her. I'm willing to try, she whispered. Maybe this is the start of something I wasn't expecting. Maybe it's the start of something real. Ngumiti ako at sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang lahat ng takot at mga duda na unti-unting naglalaho. Hindi ko alam kung anong magiging daan namin, pero sigurado ako sa isang bagay. Kami na ngayon, at ang aming kwento ay hindi natapos sa gabing iyon. Hindi ko na kailangan ng ibang sagot. Hindi ko na kailangan ng ibang plano. Kami na, at sa mga simpleng pagkilos, ang aming relasyon ay nagsimula. At habang magkasama kaming maglakad patungo sa hinaharap, alam kong walang pader o takot na makakapigil sa amin. Bumangon kami mula sa kama, hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Parang isang panaginip na hindi pa rin natatapos. Habang siya ay nagsusuong ng mga damit, at ako'y nakatambay lang sa gilid ng kama, iniisip ko ang lahat ng pinagsamahan namin. I knew it wasn't perfect. Hindi ito ang uri ng relasyon na alam kung madali, at marahil ay puno pa ng mga pagsubok. Pero sa mga sandaling iyon, walang ibang iniisip kundi siya. Si Sheena, may sariling mundo na puno ng tanong. Naglalakad patungo sa bintana at binuksan ang kurtina. Ang sinag ng araw ay tumama sa kanyang balat. At para bang nagsimula akong makita siya sa bagong liwanag. Sheena had always been this beautiful. Pero ngayon parang ang kanyang presence ay puno ng iba't ibang meaning. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang paglalakbay na ito. Pero wala akong pakialam. I was willing to face it, no matter what came our way. Steven, sabi niya, sabay lingon sa akin. Wala akong alam kung paano ito magtutuloy. Kung anong hinaharap ang meron tayo. Naglakad ako patungo sa kanya at huminto sa kanyang harapan. Hindi ko rin alam. Pero sigurado ako na gusto ko itong subukan. Hindi ko na kayang takasan ang mga damdamin ko para sa kanya. Ang takot, ang pangarap, at lahat ng kung anong naiisip ko tungkol sa amin. At ayan, mga kasirin, natapos na naman ang isang kwento na puno ng mga tanong, damdamin, at pagnanasa. Puno ng kalituhan, pero sa bawat hakbang, natutunan nilang magtulungan at magsimula muli. Ang mga kwento ng buhay ay hindi laging madali, pero sa huli, ang mahalaga, may natutunan tayong lahat. Hanggang sa muli, mga kasirin, stay tuned for more stories na tiyak ay magpapaalala sa atin ng mga moments na nagbago ng ating mga buhay. I'm DJ Serene, and this is where the stories never end. Good night, and keep it real.